Hi sa inyo mga katropa piso, hindi na tayo magpapaligoy-ligoy. May good news ngayon na bigay si Senator JB Ejercito. So, ito yung about sa transfer of ownership po. So, babasahin ko po muna. Good news riders. LTO magbibigay ng amnesty, inilunsad ang online submission para mas madaling proseso. Nakipagpulong tayo kanina sa opisyal ng LTO na pinangunahan ni na Chief ASEC, Attorney Bigor Mendoza at Executive Director Greg Pua para ilapit ang mga hinaing at tanong ng ating mga kapwa riders at motorsiklo. So, para sa mga matagal nang nakabili ng motor pero hindi naayos ang papel o transfer of ownership, magbibigay ang LTO ng amnestiya o mas mahabang palugit para maayos ito kahit kulang ang kanilang requirements, gaya ng deed of sale o ID. Ayon sa ahensya, inaayos na ang guidelines para dito at ia-anunsyo ito sa lalong madaling panahon. Sa mga kaso na hindi na talaga makontak o patay na ang dating may-ari, pwede nang gumawa at magsumite ang kasalukuyang may-ari ng affidavit of ownership. Ito ay sinumpaang salaysay na naglalahad kung paano niya na-acquire ang motor. Kalakip ang mga patunay ng kanyang pagmamay-ari. Ginawa ng online ang submission ng requirements, pwede nang i-upload ang mga dokumento online. At kapag na-check at na-verify na ang mga ito, saka lamang kailangang pumunta sa opisina para kunin o palitan ang original ORCR. Layunin nitong pabilisin at pasimplihin ang proseso dahil mahalaga ang bawat oras, lalo na para sa mga riders, delivery personnel, at motorcycle taxi drivers. Makakatulong ito para maiwasan ang paulit-ulit na pagpunta sa ahensya. Pagkatapos ng amnesty period, ibabalik na ang karampatang multa at penalty ayon sa batas. Kaya naman, hinihikayat natin ang lahat ng kagulong na samantalahin ang pagkakataong ito para magparehistro. Maraming salamat sa LTO sa kanilang pakikinig at pangakong aayusin ang sistema. Mananatili tayong nakatutok sa anumang developments para siguruhing tuloy-tuloy ang pag-unsad ng mga hakbang na ito. Sa totoo lang guys, hindi mahal ang bayad sa LTO po. Mali po yung sinabi ni ProRider kasi kinuha ko yung papeles ko. So, hindi ko na ipapakita. Ang price lang po kapag nakumpleto nyo na yung na-cleared na kayo sa HPG, eto po, 60 pesos lang guys. What? 60 pesos lang siya. Hindi mahal po, promise. Ipapasa nyo lang ang mga requirements. Ang nagmahal lang guys is yung pagkuha ninyo. Depende sa lugar na kukunan ninyo ng insurance. Kasi yung nakuha ko last time dun sa LTO Cainta, 650 pesos po. Okay? Hindi nyo na kailangan magpa-emission testing as long as registered ang inyong sasakyan, ang motor. And uulitin ko, motor pa lang ito. Wala pa yung sasakyan. Hindi pa dami ang sasakyan po rito. And sa HPG po guys, ang presyo ng HPG kapag nagpa-stencil at nagpa-check ng clearance po is 650. Hindi po kayo kay HPG magbabayad. Sa land bank po kayo magbabayad. Ulitin ko, sa land bank po kayo magbabayad. Bibigyan lang kayo ng code. Hindi ko na babanggitin yung code. May bibigay sa inyong code si HPG. Pupunta po kayo sa land bank para bayaran yon. Okay? Yun lang. Pag nabayaran nyo na yung sa land bank, doon magsisimula ang stencil at checking ng inyong sasakyan na nabili. Kung naka-alerto ba ito o hindi. Tawag nila doon hit eh. Sa akin alerto or may sabit. So, yun lang naman guys. Hope na nakatulong ito sa inyo. As long as pinagbibigyan tayo ng LTO, gawin nyo na. Madali lang naman yan. Huwag kayong maging negative. Be positive. At maging komportable kayo pagpunta nyo doon. Huwag kayong matakot. Kasi karamihan sa mga walang alam sa pagproseso, medyo natatakot talaga. May mga ganun akong nakakasabay
Na parang, ewan ko, parang kinakabahan sila. Sinasabi ko lang sa kanila na, kaya niyo yan guys, madali lang yan. Huwag kayong matakot, basta ipasa niyo lang yung mga requirements. May mga sunod-sunod naman yan. Madali lang talaga. Kaya niyo yan. Ako nga, kaya ko eh. Natapos ko yung sa akin eh. Ngayon, ito yung old files ko. Ito yung old files. Nandito na. Ito mismo. Tsaka ito na yung latest. Nakapangalan na sa akin to. So, yun lang naman guys. So, hope na nakatulong sa inyo tong information ko. And sa susunod na video, titignan ko kung anong lagay sa HPG, kung marami ba, kung panic transfer of ownership ngayon doon. So, see you on my next vlog. Bye!